kapitbahay, may sira ba sa bahay? Huwag mag-alala, ang lubagi ang sagot sa problema mo. May bitak sa dingding, tumutulo ang bubong kahit anong aberya. Ayos namin, garantisado. Mula kisame hanggang sahig, pinto o bintana, ang luwagi ang bahala. Sigurado, maasahan ka. Ang luwagi kaibigan ng bawat tahanan. Ipinapaganda ang bahay mo, walang kapantay na galing. Mabilis, maaasahan, at may puso sa bawat gawa. Sa bawat sulok ng bahay, kami laging kasama. Pintuan na sumisigaw, tubo na tumutulo, kisame na nagkakabitak, sahig na nanginginig. Kahit electrical o welding, sa amin may solusyon. Ang luwagi expert sa lahat ng serbisyo ng bahay mo. Ito ang inyong ang luwagi, sumasaludo sa inyo. Tandaan natin saan luwagi, walang maliit na trabaho. Una ay serbisyo, lahat ng kailangan, sagot namin ito. Ang luwagi house repair and maintenance. Bahay mo, ayos namin, sa kalidad walang tatalo. Wiki House So ayan po mga idol, ito po muli ang inyong alwagi. Magandang araw po sa inyong lahat. Andito po muli tayo sa isa nating bagong project sa isang subdivision dito sa parte ng Caloocan City. Ito pong bahay na to ay ayusin natin yung mga kisame nito. Kita nyo naman mga bagsak-bagsak na yung mga ano nila. So yun ang gagawin natin lahat, at muli ay babahagi namin sa inyo yung ibang mga pamamaraan kung paano magkisame, mag-repair ng kisame. So ayun idol, salamat ng marami sa inyo. Nawa po ipatuloy ninyo kami subaybayan, at pwede po naman kayong mag-subscribe para po mas marami pa kayong matutunan sa aming mga ginagawa, lalo po sa mga baguhan lang at sa mga gusto mag-DIY. So ayun po, maraming salamat po muli sa inyo, at narito po, tuloy natin pong gagawin to, sisimulan na natin. Ito po muli ang inyong alwagi, muli po sumasaludo sa inyo. So mga idol, nandito na tayo sa loob, at yan, tinitingnan natin yung mga damage, at talagang laglag naman na yung ano, talaga yung kisame, no, at bulok na to. Medyo may katagalan na rin talaga. Ayan, no, kita nyo naman, nalalaglag na yun pa, oh, butas na talaga. Ayan, maitim na rin yung plywood, luma na kasi yung pintura. Dito ganun din. Ayan, dito sa may CR, tapos dito sa may ano to, ano yun, walk-in closet, butas na rin. So ayan, hindi na natin pagtatagalin, sisimulan na agad natin ito. Tapos send mo kay Kuya Sam. Ayan, putol na yung mga kahoy. Tapos send mo sa kanya. Alam mo, ayan na, sabi mo, tanggal na, sabi mo. Yung mga tinanggal. Sabi mo, wala na pala mga kapit yan mga yan. Ayan, yung mga yan. Sabi mo yan, gagawin ano, sabi mo, gagawin brush. Ayan, oh. Yan. Lahat ng paligid, oh. Bulok lahat, eh. Buti rin at ano, mahirap na rin kasi. Hindi mo... Ayan, dimulis na natin. Ang gulo, oh. Yan, kaya na talagang kinain na lahat ng anay, oh. Ayan. Wala na siyang kisame, dahil talagang kinain na lahat ng anay. So ayan, sisimulan na natin. Maglalagay na tayo ng wool angle, kasi papalitan na natin yung kahoy. Gagawin na natin lahat metal paring para wala nang kakainin yung anay.
Ayan, bulok na yung isang raptor. Kinain na ng anay. So puputulin ko na lang ito. Tapos re-remedyoan ko na lang yung mga tinanggal ko na yan, 2x3 yan eh. So ito na lang gagamitin ko na dalawang 2x2, maliit lang na masukat yan, kasya na yan. Pagdidikitin ko na lang para lang kumasya. Ayan, nagawa na natin ng remedyo yung may problema. Ayan, dalawang 2x2 na pinagdikit ko. Ayan, napalitan na natin yung raptor nya. Repair lang naman eh. At sa susunod yan, gagawin na nating bakal yan pag pina-repair na uli ng may-ari. Ayan mga idol, at nag-i-install na tayo ng wall angle. Ayan. So diyan na natin ilalagay yung paring pagkatapos niyan. Ito yung tinatawag na wall angle mga idol. Oh. Itong itsura, oh. Parang angular bar pero manipis siya. Galvanized ito eh. Pag ilalagay na ninyo doon sa wall, gumamit kayo nung ganito, ito, nail gun, para di na kayo magpupukpok. So ito kasi parang isang putok lang ganyan, kabit na agad yan. Ito mga idol, may bala siya. Ito yung pinakabala niya. Nandiyan na kasi yung pako niya. Ayan, oh. Tapos itong kabila nito, yan yung pinaka-pulbura. Yan yung pinaka ano niya para pumutok. So ipapasok mo lang yan dito. Yan. Tapos itututok mo. So pag nailagay mo na yung bala, idol, kagaya niyan, ano, nandiyan na. Tutok mo lang yan, oh. Yan, pagka natutok mo ng ganyan, sabay tulak lang. Yan. Ayan, kita mo. Dikit na, oh. Idol, nakapit na natin lahat paikot. Ayan. Ang bilis kasi wala pang 30 minutes. Nakabit na lahat paikot. Ayan. So, ang ganda ng ano, paggamit mo talaga nail gun, kita mo. Yan, oh. Flat na flat. Eh ito, binabari na pa, pinapako kong concrete nail, ayaw pang dumiretso. So ayan, okay na. So isusunod natin dyan, yun ang paring. Ayan, at nakapaglagay na tayo ng ibang paring. Hindi pa naman nakasit dyan. Inihahanda pa lang natin. So ito nga pala yung itsura ng paring. Ayan. Ito mga idol. Ayan. Yan yung paring. Ang haba niyan ay 20 feet pag kayo ay bibili. Tapos ang isusunod natin dyan ay yung pag nailagay na natin yan, isusunod natin dyan, maglalagay tayo ng carrying channel para mabitbit niya yung mga yan. So isusunod natin yun po, at nailatag na natin yung pinaka frame ng ating ginagawang kisame. So ayan po siya, yung mahaba na yan, yan papunta doon. Yan po yung tinatawag na paring, metal paring, no? Tapos ito, kita nyo yan, nakaganyan na yan. Bali, 3 yun. Ang tawag dyan ay carrying channel. So ganito po, ipakita ko sa inyo yung mga pyesa doon sa mga bago pa lamang gagawa ng ganitong kisame. Ito po yung mga pyesa nya. Yan, ito po yung wall angle, no? Wall angle na tinatawag yan. Ang haba po niyan 8 feet lang, no? Pag bibili kayo. Ayan, yan po yung ilalagay dito sa may yan tabi. Yan yung tinatawag na wall angle. Tapos ito naman nga yung kagaya nung sinabi ko sa inyo, ito yan po yung metal paring. Ganito naman po yung itsura niyan. Yan, ito po siya, oh. Yan yung metal paring. Ang haba po niya pag bibili kayo 20 feet. Tapos yung pong carrying channel, yan po yan. Kita nyo yan. Ito po yan. Yan. Ito. Yan. 20 feet din po ang haba niyan. At mayroon pang isa yung tinatawag na W clip. Ito po yun, oh. W clip. Pakita ko naman sa inyo kung paano to ikinakabit para sa mga beginners po. Ayan, ito po yung metal paring. Ito yung W clip. So, ginaganyan lang po yan dito, no? Yan.
Tapos isusunod nyo itong carrying channel. Yan, ganyan. So yan. Yan yung magbibit-bit ng kisame, no? Tapos ito po, tinutupi po yan. Yan. Kita nyo, tinutupi yan. Ganyan. Ngayon, para mas matibay, ano? Yan, nakaganyan na siya. Yan. Ano yan, yung dito sa kabila, pakita ko sa inyo. Yan, para po sigurado kayo na hindi matatanggal. Pwede nyo yung barinahan dito sa lugar na to. Tapos i-rebit ninyo. Tapos ito naman yung ikinakabit do sa may papunta ng mga parlins. Doon nyo ito kakapit para hindi bumagsak yung kisame. I-level nyo muna bago nyo siya ikakabit. So ganun po mga idol. Sana mayroon kayong natutunan konti do sa mga baguhan. Ayan na mga idol yung finished product niya. Ayan o, kita nyo, nilagyan ko siya ng rivet. At kasi yan, minsan itong carrying channel, gumaganon yan eh. Pag gumanon yan, pwede siyang bumitaw. So ngayon, para hindi ito makagalaw, yan, naka-rivet, ganyan. So ganun ito, kagaya kanina, di ba, tinupi natin yan. So ganito yung kabila niya, no. Titingnan mo, ayan o. Yan, ganyan, nakatupi siya dyan. Yung ganun lang mga idol, no. Tapos dito naman yung kaya tinawag na carrying channel to, iyan nga nagdadala ng bigat, no, yung Hardiplex o gypsum board, yung carrying channel. Ito yun naman yung dito mo naman ikakabit yung hanger, paakyat papunta dun sa taas, papunta dun. Baka kung saan mo pwede ikabit yan, kung sa parlings o kundi kaya sa rafter. Yan, ganun lang mga idol. Doon sa mga baguhan, ano, pero yung mga sanay na, alam na nila yan. At yung pagitan naman mga idol nung paring natin, ano, yung metal paring, ito kagaya nito, yan, tapos dito, yan. Ang distansya niya mga idol, simula dito sa isang ito hanggang dito, 16 inches yan. Tapos 16 inches, yun. Lahat po sila 16 inches hanggang sa matapos yan, 16 inches po yan. So sa isang plywood or Hardiplex, tatlo po sila. Yan yung pinaka isa, no, isa. Ayun, yun yung isang hanggang yan yung last ng plywood or Hardiplex. So bali para may tatlo siyang butas. Ayan. Ayan, ganyan po yung pagkabit mga idol. At yung pagkabit naman ng ating Hardiplex mga idol o plywood, gypsum board, pag po papunta yung paring sa ganun, yung pahaba, pag ganyan din po yung haba ng ating plywood or gypsum board. Pag ganun po lahat ang haba niyan. So wala po kayong ilalagay ng mga pag ganyan, no? Hindi yung kagaya ng iba ng kahoy na ano 24 by 24, no? Wala po nun. Yan, diretso lang po yan. Ngayon kung saan po magtatapos yung pinaka dulo ng Hardiplex, dun lang po kayo maglalagay ng another na paganon para mapag-iskruhan nung magkabila, yung magkadugtungan. So ganun po yun. Ayan mga idol, at natapos na tayo magkabit ng ating ceiling joist. Ayan. So sa pagkakataong ito, wala pa rin tayong kasama. So ayan, nagkabit na tayo ng isang Hardiplex. Sinampulan na natin. At ayan, kita mo na yung technique. Meron tayong liter T. At saka nakikita mo yung frame na yan. Yan yung pinaka nagbubuhat paakyat. Kaya kahit nag-iisa ka, kayang-kaya mo. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko iniakyat yan. Ang ginamit po natin sa pagkakabit ng Hardiplex ay rivet. No, blind rivet. Ito po ay 532 by 1/2. So yan po ang ating pinagkakabit, hindi po yung screw. So ganito po yung ating ginagawang sistema. Ito yung ano, yung ulo ng rivet para magkaroon ng countersink yung ating Hardiplex, para pag nilagay natin dito pantay, nakalubog yung ulo ng ano natin, yung rivet natin. So ganyan ang ginagawa ko mga idol. So ganito ang gawa natin mga idol. Yan.
Tansyahin mo lang na yan. Yan, saka natin i-rebit. Yan, ganyan lang mga idol. Dali lang. At mag-aakyat tayo nung Hardiplex. Kita nyo ba yung frame na yan? Yan yung pinaka magiging carrier niya para maiakyat natin sa taas. So ayan, simulan na natin. Ito na, naka-ready na yung ating ilalagay na Hardiplex, no? Dahil nag-iisa tayo, mag-isa lang tayong gagawa niya. So ito ngayon yung pinaka lifter niya. Ayan, kita mo yan yung frame na yan. Yan. Yan natin iaakyat yung Hardiplex na to. Yan. Tara, ilagay na natin. Ayos. Okay na. Ayan na, ilagay na natin doon sa frame, no? Tutulak na lang natin yung paakyat. Gagamitin natin yung letter T na yun. Ayan mga idol, na itaas na natin. Yan. I-rebit na lang natin ngayon yan. Ayan na, oh. Ayan. Ayan na yung frame niya. Ayan, nasa baba na. Ayan. Ganyan lang. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na kung saan lang yung dulo ng Hardiplex o ng gypsum board, saka lang kayo maglalagay ng pinaka-adapter na yon. Pero dyan sa may bandang gitna, dito, dyan, hindi na kayo dapat maglagay yan kasi dapat yan dire-diretso lang lahat. Yan, dire-diretso lang lahat yan. Sa mga dugtungan lang, kagaya nito wala pa. Lalagyan natin yan kagaya nung nilagay natin doon sa dulo na yon. Yan, ganyan lang. Dulo-dulo lang ang lalagyan nyo yan. O, ayun mga idol. So ayan na mga idol, natapos na natin yung ating kisame. So ang susunod dyan, alam na natin, pintura. At ako pa rin ang gagawa niyan dahil hanggang ngayon wala pa rin tayong kasama. Pull up muna yung gagamitin natin kasi ito, rapid ito eh. Para doon sa mga malalaki ang awang, maganda itong pull up kasi mabilis ito matuyo. So ganito lang yung pagtimpla niya. Yan, lalagyan mo siya nitong hardener. Kunti lang. Ayan, mga ganyan lang. Tapos i-mix mo na siya. Ayan. Ayan, ganyan lang. Bilisan mo lang yan kasi sa looban ng 3 minuto dapat na i-apply mo yan dahil titigas yan. Ngayon, pag parehong-pareho na, hindi mo na nakikita yung mapula-pula na hardener at parang nagpupulay pink na siya. Ayun na yun. Yun na yung tamang panahon para ipahid mo siya at magmadali ka nga dahil madali yan matuyo. So ayan, okay na. Napaka-ideal niya ang ilagay sa mga ganitong butas. Yang pulitap na yan, yung mga ganyan na maluluwag, ang malalaki ang awang. Napakadali niya kasi madali yan matuyo. Hindi kagaya ng patching compound. Yan, itong mga gitna. Yan, tignan mo, nalagyan ko na lahat yan. Pero ang kailangan dyan, tutublihan mo din yan ng patching compound. Kaya lang, kailangan mo munang patuyuin yan. Dahil ito, may langis yan eh. At sa kagawa nito, magpupulay-pulay yung i-apply mo pintura. So, kailangan muna, patuyuin mo siya ng mabuti. Pag nalagyan mo na lahat dyan, tapos saka mo lihahin. Pag nahilihan na, saka mo na siya applyan na yung tinimpla mo. Tapos matigas na yun, lihahin mo para itong buong ano na to, pwede mo na siyang pinturahan ng flat latex. Yan. Malaki itong ginagawa ko na ito eh. Nag-iisa lang ako eh. Ito CR to eh. Kasama ito doon sa pipinturahan. At
Pati yung ilaw dito, ako pa rin magkakabit lahat yan. Ako lang mag-isa. Pati dito hanggang dito sa labas na to. Naikabit ko na nga yung iba eh. Kunti na lang. So ito, magtitimpla tayo ng masilya. Gamit natin itong ito patching compound, no? Patching compound tawag dito. Tapos ano yan, haluan mo ng latex. Ito pintura na to. Yan ang ibang halo mo dito. So yan, lalagyan mo yung tama lang. Pag hinalo mo, isakto. Kasi pag masyado namang malabnaw, hindi mo may papay, tutulo yan eh. Yan, pakunti-kunti lang. Yan. Pagkatapos nyan, haluin mo siya ng haluin. Yan, ganyan. Pagka nakita mong medyo okay na siya at malapot na, yung hindi naman talaga tutulo, ayan, okay na. So ayan, good morning mga idol. Ito na, nagpipintura na tayo. Ano, para na tayong Amerikano. Ayan, sinisimulan na natin lihain yung ating namasilya nung nakaraan. At para mamaya, ma-primer na natin. Ayun, tuloy lang natin. Kakating muna natin yan lahat paikot, no? Paikot. Tapos pag nakating na natin lahat yung mga tabi na yan, saka natin iro-roller para hindi tayo babangga-bangga doon sa dingding. Para may distansya tayo mga ganun, para di tayo mabangga. Bagay dito wala sanang problema dahil pipinturahan pa natin yung kanyang wall. Pero dapat i-practice natin yung ating sarili na hindi tayo bumabangga dun sa wall. Yun. So ayan, ikakating na natin para mapintura na natin ng flat na pinaka primer niya. Ayun, shortcut na tayo. Napinturahan ko na lahat ito. Tapos na yan. Flat lang naman ang pintura ng kisame. Hanggang dito sa ito, walk-in closet, natapos ko na yan. Saka dito sa dito sa kabila, ito sa CR. Ayan, at naikabit ko na rin yung mga ilaw niya. Ayan, at yung tungkol sa kulay ng wall ay pag-uusapan pa namin yun kung anong kulay. So hirap kumita ng pera, no? Para na akong momo sa itsura ko eh, dahil sa dami kasi ng alikabok eh. So hanggang dito lang muna tayo. So ayan, natapos na natin yung ating unang project, no? Una pa lang yan kasi magpipintura pa tayo ng buong wall niyan. Susunod na video na yon. Salamat ng marami at Happy New Year sa inyong lahat. At ganun din, una sa lahat, shout out kay Ma'am Angie Lacaba na ngayon ay nasa Laguna. Doon siya naka-assign. Ingat ka palagi dyan, Ma'am Angie. I love you. Ganun din, shout out din sa sakuyang sister in faith kay Maureen Alberto na yaon dyan sa Camarines Sur. Na dyan siya nag-star. Ayon sa kanya, siya yung pinakamagayong daraga dyan. Ingat palagi ha. Ingat ka palagi dyan. Ganun din kay Batang Bakahan ng Lucena City. Bro, ingat ka palagi sa iyong mga adventure ha. Ganun din kay Batang Negros. Matagal tayo din nagkikita bay. Amping amping diha sa imong pagmamaniho ha. Sa araw-araw, mag-iingat ka palagi. So ayun, salamat po ng marami at doon sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel. Mag-subscribe na po kayo at marami po kayong matututunan dito pangunahin sa renovation ng bahay at sa mga pagre-repair. So ayun, ingat po kayo na palagi. Happy New Year. Ito po muli ang inyong lingkod, ang inyong Anluwagi. Sumasaludo po sa inyo. Tandaan po natin sa Anluwagi, walang maliit na trabaho. Laging una po ay serbisyo. Bye-bye!